Acts chapter 9, 32 to 43. Hear the word of the Lord. Now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who lived at Lydda. There he found a man named Aeneas, bedridden for 8 years, who was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. May arise and make your bed. And immediately he rose, and all the residents of Lydda and Sharon saw him, and they turned to the Lord. Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, Please come to us without delay. So Peter rose and went with them. And when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, arise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. He gave her his hand and raised her up. Then, calling the saints and widows, he presented her alive. And it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. And he stayed in Joppa for many days with one Simon, a tanner. Church, this is the word of the Lord. Amen. You may be seated. Ayan po, sa pagpapatuloy po ng salaysay, let's go straight. Alam po natin dito na when Luke is continuing the narrative when Jesus ascended back to his throne, giving the commission, let's say, and now they are not that left to continue in the ministry, but the Holy Spirit was given at the day of Pentecost. Alam po natin, nagsimula yung pagmiministeryo ng mga apostol, ng mga disipulo, sabihin din natin, when Peter, preached the first sermon after the ascension of Christ, right? And in a short, actually, sa movie, biglang nag-shift ng scene. Here, napunta kay Saul, right? Yung narrative na tinala o sinalaysay ni Lucas, yung isa ring gagamitin ng Diyos para naman sa mga hentil. Because we know, nag-e-expand na po. Sabihin na, or nagpa-progress, nag-a-advance yung gospel outside Jerusalem, Samaria, and kay Saul, napunta kay Philip, of course, may particular people, and then Damascus si Saul. And then napunta po yung story patungkol sa conversion ni Saul. Now, after that story last week, natapos po tayo roon, si Lucas ay bumabalik lamang po muli sa salaysay mula sa mga apostol. Okay? Kay Pedro. Ayan po. Pero alinsunod pa rin po, ito pa rin po yung structure ng nangyayari. Now this time, going back to what is happening sa mga apostol, ang konteksto na po na nangyayari ngayon ay yung ministeryo ng gospel is no longer just, staying in Jerusalem. Remember, Peter also and John were asked to go to Samaria, especially to the people kung saan nandun si Simon the magician, to bless Simon and impart the Holy Spirit. Because only the apostles seemingly can do that. And then as they went back to Jerusalem, they are preaching the gospel.
Now, at this point in time, yung Samaria, may mga converts na po. Peter, somehow, is not only just to preach the sermon, to preach Christ for the conversion of sinners na hindi pa nakakakilala, but at this point in time, meron na pong mga, again, believers outside Jerusalem that Peter is compelled not only to minister in Jerusalem. Ngayon, meron na po siyang puso na iniisip niya na yung kalagayan ng mga converts in Samaria. Okay? Ito na po yung picture na nangyayari. Ibig sabihin, si Pedro actually ay unti-unting dinadala sa pag-abot ng mga mananampalataya outside Jerusalem. Which is, after chapter 9, makikita po natin dito na tungo na naman yung salaysay patungkol kay Pedro. In chapter 10, unti-unti pong pinapaunawa kay Pedro na ang nais ng Diyos ay hindi lang abutin ang mga Hudyo, kundi ang mga Hentil. Which is sa Caesarea, kung nasaan if I'm not mistaken, si Cornelius, ay gusto rin pong dalhin si Pedro doon at maihayag in the community kung nasaan si Cornelius yung ebanghelyo. Pero ayaw ni Pedro basta gawin yon. Alam po natin, di ba? That's why in a vision, tinuro kay Pedro kung ano yung ginawang malinis ng Diyos, kainin mo. Or actually, ang picture po nun, ministeryohan mo ng ebanghelyo. Ayan po. Pero dito po tayo muna sa ating pong teksto. Pero yun po yung pinapatunguhan ngayon, yung expansion na po ng gospel again. Ayan. Pero, ito po yung tignan din natin kasi si Pedro, hesitant, pagdating po sa Caesarea, kung nasaan doon si Cornelius, hesitant po siyang mag-preach talaga ng gospel po sa kanila. But in Samaria, where, sabihin natin, nandito yung Lida, Joppa, si Aeneas, and Tabitha or Dorcas, na mananampalataya, open siya, na balikan sila at ministeryohan. Pero tignan po natin una yung chapter 10 verse 48, kasi sinabi mismo ni Pedro rito, "You yourselves know how unlawful it is for a Jew to associate with or to visit anyone of other nation. But God has shown me that I should not call any person common or unclean." Kasi po, yung mga Hudyo, sila po yung extraordinary people. Kung tayo ay hindi mga Hudyo, common lang kayo. So you are also unclean people kasi yung mga Hudyo lang yung sinanctify ng Diyos kuno. But here, God is teaching to Peter, "No, you are ought now to go to all people and proclaim the gospel to them." Ayan po. Pero alalahanin po natin, si Pedro ay natututo pa lang sa pagbiministeryo outside the Hebrew or the Jewish community. Ayan. Kung meron mang humahad lang sa atin para pagsilbihan ang ating kapwa mga disipulo, we're talking about yung fellow believers po natin, kung merong humahad lang, yun ay ang kawalan natin ng matibay na pangunawa sa saysay ng ebanghelyo. In other words, Peter probably is hesitant or not minding easily the Gentile people because hindi niya pa nauunawaan ng gusto yung sabihin natin yung intensyon ng Diyos na abutin sila, na mangyayari yon only because of Jesus Christ. So ibig pong sabihin, tayo rin po, hindi natin basta kayang marahil, ministeryohan ang bawat isa, kasi hindi ganun kalalim yung conviction natin sa gospel. Kaya yung mga points po natin dito, yun ang tignan po natin. Okay? Naway matutunan natin ng husto sa teksto ngayong umaga ang kahalagahan ng pagmiministeryo natin sa isa't isa at sa lahat ng tao, anumang klase ng tao, ayon sa malalim na pagkaunawa natin sa Ebanghelyo. In other words, what we will learn is only through the gospel
magagawa po nating abutin ang bawat isa, pagsilbihan ang bawat isa, at ministeryohan. Pero kung tayo ay walang ganong kalalim na conviction about the gospel, I don't think we will really serve each one. That's why I think the church should be gospel-centered. Ngayong umaga, pinapahayag ng mensahe sa salita ng Diyos na proclaiming the gospel involves ministering earnestly to all the saints in their desperate situations as Jesus does. Again, proclaiming the gospel, you may take a photo so you can write it, no? Proclaiming the gospel involves ministering earnestly to all the saints in their desperate situations as Jesus does. What we will see here is, after the healing of Aeneas, after raising Dorcas or Tabitha back to life, nagkaroon po ng magandang testimonya sa community at marami po ang nanampalataya. Pero sino po yung mga ministeryohan ni Pedro? Mga disciples. So meaning, yung proklamasyon ng gospel, lumalabas po, kasama po rito yung pagmiministeryo natin sa ating kapwa, mananampalataya, so that in our act of ministering our co-believers, yung paligid pong mga nakapaligid na tao roon, ay makikita yung atin pong sinseridad. And therefore, mapatunayan po nilang totoo si Jesus at sila rin po ay manampalataya. Medyo napahaba yung explanation ko, no? Pero ang punto ko po rito, hindi lang basta tayo magpo-proclaim ng gospel thinking na sa mga unbelievers. Pero even yung pagmi-minister po natin sa bawat isa, the way we care for each other, is a proclamation of the gospel to other people. Okay? So yun po yung makikita po natin rito. Now, for the kids, the simple message is, care for your fellow Christians. Again, ito lang po yung ini-instill ng message po rito. By the way, yung as Jesus does, mamaya tingnan po natin yung element na yun. Kasi si Pedro ay nagkaroon lamang ng compassion kasi nakita nila kung paano ginawa ni Jesus po yun. Again, care for your fellow Christians, for the kids. Dalawang bagay sa teksto ang pinapakita nito. So in verses 32 to 35, which is about Aeneas, no? What we will see here is yung Christ-like initiative na ipinamalas po ni Pedro. Christ-like initiative. Again, bakit po siya may ganong klaseng inisyatibo? It's because natutunan po niya yun kay Jesus. So it is called a Christ-like initiative. Verses 36 to 43, we call this gospel impartiality. Gospel impartiality. Impartiality is the opposite of partiality. Which is pag sinasabing partiality, ay hindi, dito lang ako sa mga good-looking people, sa mga fashionable people, sila lang yung babatiin ko, sila lang yung gusto kong makahalubilo, sila lang yung gusto kong maging kaibigan. Pero when we talk about gospel impartiality, there's no partiality at all. Sabi nga ni Paul, there's neither Jew, nor Greek, nor male or female slave or free, but all are one in Christ. Peter is beginning ginawa po niya ito kay Dorcas at natututunan niya nga pong abutin ang sinuman. This is also what we should learn as we minister to our co-believers. For the kids, simple as selflessness and fairness. Selflessness is the equivalent, I think, of Christ-like initiative. And fairness is yung parang fair tayo sa lahat. Ayan po. So una, again, Christ-like initiative.
Kung sinimulan ni Pedro na ipahayag ang katotohanan ni Jesus, right, sa Jerusalem sa Pentecost, matapos ang Pentecost, ipinapakita ngayon ni Lucas ang pagtawag ng banal na Espiritu kay Pedro na abutin ang mga hentil na may ipahayag rin sa kanila ang Ebanghelyo. Ayan, kasi alam po natin yung ministeryo ng Ebanghelyo nagsimula lang within Jerusalem. Ngayon po, itinuturo ng banal na Espiritu na sa labas ng Jerusalem, magministeryo ka rin, Pedro. Kaya ngayon sa ating teksto, ang kanyang patuloy na pagmiministeryo sa Samaria, gaya ng Lida at Joppa, ay nagdadala kay Pedro sa ganap niyang pagtanggap sa mga hintil. Ayan, dito po itinuturo kay Pedro sa ating teksto yung complete acceptance ni Pedro sa mga Gentiles. Sa verses 32 to 33, tingnan po natin, basahin natin. Now, as Peter went here and there, among them all, he came down also to the saints in particular who lived at Lydda. There, he found a man named Aeneas, bedridden for 8 years. Sumobra po ako. Pero, dun lang po tayo siguro sa verse 30 to 33 po pala sinabi ko, no? And bedridden for 8 years, who was paralyzed. Medyo nalito ako sa manuscript ko po, no? Pero anyway, sa huling saad ni Lucas kay Pedro, which is in chapter 8, kasi tinawag po, hiningaan, o kumbaga, ipinadala ba, o kaya tumungo sila Pedro with John, si Peter and John, to minister sa Samaria, yun po yung huling tala ni Lucas kay Pedro. Bumalik po si Pedro, sila sa Jerusalem. So isa itong kaaya-ayang pangyayari dahil ang mga Hudyo ay nagsimulang magkaroon ng ganap na kaugnayan sa mga Samaritano. Dulot ng Ebanghelyo mula sa malalim nilang hidwaan. If you remember, doon po sa nadaanan nating text na yon, it is indeed kumbaga, extraordinary historical event dahil ang Jews and Samaritans are able to relate with each other after all because of Christ. Nangyari po yun nung tumungo nga sila Pedro sa Samaria. Kaya dito po, parang tila nawala na yung hidwaan ng mga Samaritans and Jews because of the gospel. Lumalabas na si Pedro ay maaaring, I think, napamahal sa mga mananampalataya sa Samaria. Dati nga po, wala silang ganong klaseng kaugnayan. But Peter, for him, sabi dito, went here and there among them all, he came down also to the saints who live at Lydda. So bumibisita na po siya outside Jerusalem, sa mga mananampalataya outside Jerusalem. So masasabi po natin, meron na po siyang compassion also for the Samaritans. Again, historically, hindi po sila maayos. Ang pagdating niya sa Lydda at pagdating niya sa Lydda, now let's read verse 33 po pala. Sabi dito, there he found a man named Aeneas, bedridden for 8 years, who was paralyzed. And Peter said to him, Aeneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. And immediately he rose. And all the residents of Lydda and Sharon, sa medyo taas na lugar, saw him, and they turned to the Lord. Natagpuan ni Pedro sa Lydda, sabi po rito ang isang paralitikong lalaki na si Aeneas, paralyzed, na 8 taon, sabi po at least. Dito po sa ESV. But there are texts, actually manuscripts, na medyo magkaiba po ng pagkakasaad o pagkakasulat, sabihin natin, kopya
na it's either, ito daw pong taong ito ay bedridden for only 8 years or since 8 years old. So yun din po yung parang pwedeng maging interpretation based in the original language. So pero imagine, the point here is even for 8 years, ikaw ay bedridden, hindi kawawa po yung taong yun. At kailangan po niya ng aruga o kaginhawaan. At ang nangyari nga po, gumaling ito sa ngalan ni Jesus, bagay na marami sa Lida at sa kalapit na bayan sa Sharon ang nanampalataya kay Jesus, sabi po rito. Now, ilan pong mga bagay ang pinapakita rito? Una, mapapansin po natin dito, yes, I think that should be noticed. Hindi tinawag si Pedro na tumungo kay Eneas. Walang naghahanap kay Pedro para pagalingin ito. Even Eneas did not sent men for Peter, the known apostle, para bisitahin siya at pagalingin. So, kung bibigyan nating pansin yun, lumalabas, si Peter po yung may inisyatibo na tumungo kay Eneas. There also he found a man, sabi po doon. At siya po ay nanatili kay Eneas. Nakilala po niya si Eneas, which is bedridden nga po siya for 8 years or since 8 years old, sabi natin, at paralisado. And Peter said to him, Eneas, Jesus Christ heals you. Rise and make your bed. Hindi niya po basta, okay, I'll go back. Peter, lumalabas po dito ay meron pong compassion sa taong ito at sa ngalan ni Jesus na sinasampalatayaan nila, pinagkakatiwalaan nila ng kapangyarihan, ginamit po niya yung kakayanan na magpagaling sa ngalan ni Jesus. Una, inisyatibo po ito ni Pedro at hindi ninuman. At ito po ay ginawa ni Pedro kasi una na po itong ipinamalas ni Jesus. Ibig pong sabihin, let's say for example in our study in Luke, meron po doon, when Jesus with his disciples walking in a town, sa gate, sinasabi, meron pong palabas na nagma-march. So parang imagine you are on the street, biglang traffic kasi may patay. Kaya sabi, ay patay, di ba? Literally. Meron pong namatay na anak ng isang babae, umiiyak. Of course, ang buong nag-join nga po yung ibang mga tao na nadaanan nila. And Jesus stopped. At pinagaling yung taong yun. The daughter of Jairus, na namatay din, binigyang pansin ni Jesus, tumungo siya. Well, the disciples apparently learned from Jesus na binibigyan nilang importansya ang sinuman. Una, inisyatibo ito ni Pedro na natutunan kay Jesus. Pangalawa, ang pangalan pong Eneas ay pangalang Griego. Yes, meron pong, hindi ko alam kung literature po yun eh. Meron po kasing karakter na Aeneid. Tama po ba? So, kilala po yung pangalang Aeneid, I think, which is similar to like Aeneas. So, lumalabas po na ito pong si Pedro sa Lida, kung si Eneas ay may ganung pangalan, yung teritoryo po ng Lida ay teritoryo ng mga Hudyo na naimpluwensyahan ng Greeks, which means Greek territory po ito. Which they can be Hellenized Jews also. So si Pedro, lumalabas po na lumalambot ang puso para alalahanin ang mga mananampalataya, hindi lang sa Jerusalem, kundi pati sa mga tao na iba na po ang kultura.
iba ang komunidad kumpara sa mga Hudyo. But they are Jews probably, but Hellenized. Sa madaling salita, binibigyang diin ni Lucas, dito ang sinasabing, sabi lang po ni Ben Witherington, yung pathos instead of ethos in style of narrating a story. So lumalabas, hindi po ito facts na nangyari to give credibility to the event, but actually, Luke is appealing to the readers concerning how Peter healed Aeneas. So lumalabas po, when we talk about pathos, the style of narrative is to appeal to the emotions of the readers. Ang emosyon sa salaysay kaysa sa kredibilidad ng kagalingan, ang saysay ng pagkakasaad dito ni Lucas. Pinagmalasakitan ni Pedro si Aeneas, sabi nga na 8 taon nang nakaratay dahil sa kanyang kalagayan kahit ito ay mananampalataya na. The estimation here is si Aeneas po ay disciple. Pero hindi po natin masasabi basta kasi tumungo lang si Pedro sa saints who live at Lydda, pero hindi sinabing disciple si Aeneas. Pero posible na si Aeneas ay automatically can be a disciple also. So lumalabas, kahit itong si Aeneas ay disipulo na, bakit pa niya pagagalingin? Kasi what's the purpose of miracles in their context? To prove that the gospel is true. So why will Peter still, kumbaga parang display a miracle for Aeneas? Pero ibig pong sabihin, pinagmalasakitan pa rin ni Pedro na mapagaling si Aeneas, but the miracle is served for the purpose of the people that's for the surrounding community. Para maniwala kay Jesus. Ibig pong sabihin, meron talagang intensyon si Pedro na pagalingin si Aeneas sa kanyang kalagayan. Ngunit ito rin ang punto ng kagalingan ni Aeneas. Ito ay kapahayagan ng ebanghelyo para sa mga tao roon na si Jesus ay tunay na nagmamalasakit sa lahat ng tao. This is how I want to see it probably. Hindi lang basta si Jesus ay tunay. Tignan nyo, kaya niyang pagalingin si si Aeneas. Pero what is being proclaimed here is not merely the miracle, but kung ano yung pinakita ni Pedro, which is yung pagmamalasakit ni Pedro. At yung pagmamalasakit na yon ay nagawa ni Pedro kasi ganun yung puso ni Jesus. So it is a proclamation of the gospel that Jesus cares for all people and for sinners. Ang kagalingan ni Aeneas ay naging patotoo ng puso ni Jesus sa sinuman nang sabihin ni Pedro, Aeneas, Christ Jesus heals you. Si Aeneas, gusto kang pagalingin ni Jesus at pinapagaling ka ni Jesus. Which actually tells na may pagmamalasakit sa iyo si Jesus. Ito po ay masasabing naramdaman ng mga tao sa Lydda hanggang sa Sharon, kaya nagdulot ng pananampalataya. Now, the question is, bakit tayo nagpapagal sa pagmiministeryo? Why are we laboring to each one? If someone needs a visitation, in the hospital, for example, we are here in Lipa at na-confine sa Manila. Why do we need to labor to spend your gasoline in your vehicle to go there with the toll and everything and spend time with someone? Why do you need to go to the house of someone when you are far from that person just to give an encouragement when he is feeling weak
when even hindi maganda yung nangyayari sa pamilya? Why do we need to labor for our brothers and sisters to care for them? The question is, ginagawa ba natin ang lahat ng ito para sa ngalan ng simbahan? O dahil nagmamalasakit si Jesus sa bawat isa sa atin at sa lahat ng tao? Ginawa ba ito ni Pedro dahil may kakayanan siyang pagalingin? Hindi. Sa ngalan ni Jesus, yes. Pero gustong pagalingin ni Jesus si Aeneas. Therefore, I will go to you, Aeneas. Naway matutunan mong pagmalasakitan ang mga tao kasama ang kapwa mo mananampalataya sa kanilang kalagayan bilang patotoo ng puso ni Jesus sa mga taong nakakakita sa iyong pag-alaga. Sa totoo lang po, no, sa mga ganito po, ayaw ko personally na ang pumogi yung pumupunta. Alam mo yung pogi points. Hindi natin ginagawa yun na parang nanliligaw tayo sa mga tao at para makuha natin yung puso nila. That's why I love the point here, Christ Jesus heals you. Now, we want to minister to you the heart of Christ. Hindi po tayo makita yung si Jesus. Lalong-lalo na maramdaman po nila na nagmamalasakit si Jesus sa kanila. Mahal ni Jesus ang iyong kapwa at isang kasiyahan na maramdaman rin nila ang pagmamahal ni Jesus mula sa iyo dahil alam mong ipinamalas sa iyo ito ni Jesus. Now, I am reflecting particularly si Peter. Ano po ba yung ginawa ni Peter una when Jesus was arrested? Right? Well, nagalit po siya. And then, seemingly, matapang siya, pinagtatanggol niya si Jesus. Sinabi pa nga niya, Lord, wherever you go, I will follow you. Yes, you followed me, pero nandun ka sa labas ng courts. While eavesdropping kung ano yung nangyayari. And then someone found you, hey, are you one of the disciples? What did Peter said? No, I do not know him. Sa madaling salita, binitray niya si Jesus. And he was really hurt. Hindi niya rin makita yung sarili niya na karapat-dapat pa siyang magsilbi para kay Jesus. But Jesus, in John 21, nakipagtagpo pa rin kay Pedro in particular, preparing a breakfast while they are in the shore. Or probably nasa water, di ba? And then tinawag. And then sabi ni Jesus, 3 times, Simon, do you love me? Simon, son, or Simon Bar-Jonah, or son of John, do you love me? Jesus said, if you love me, Peter, yes, you know that I love you, Lord, tend my sheep. Feed my sheep. And I'm imagining in this part of the narrative, he is doing it because he loves Jesus. And Jesus cares for his sheep. Tumatak po yun sa kanya kasi 3 times siyang tinanong at nasaktan po siya nung 3 beses. Sa madaling salita, hindi ginagawa ito basta ni Pedro because he is ought to do it. But because kung talagang sincero ka, Pedro, na mahal mo ako, sinasabi mo, pag malasakitan mo yung mga tupa ko. Again, we are not reaching out to the people. We are not even serving them for our name, for our sake. But because Jesus cares for his sheep. Do we have that kind of service or heart in our ministry or as we minister to the people? So pong balikan yung punto na yun, kung bakit nga ba ganun yung puso din ni Pedro. That is Christ-like initiative. And then second, gospel impartiality. Another narrative, ang inopen up po dito ni Lucas. Now sunod, in verses 36 to 38, let's read.
Now there was in Joppa a disciple named Tabitha, which translated means Dorcas. She was full of good works and acts of charity. In those days, she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room. Since Lydda, kung nasan si Pedro, was near Joppa, the disciples, hearing that Peter was there, sent 2 men to him, urging him, "Please come to us without delay." Kung meron kang ginagawa, Pedro, kung tinatamad ka pa, please at this very moment come to us because of this dear friend of ours na nagkasakit at humantong sa kamatayan. So yung mga tao ay may pagmamalasakit doon sa kaibigan nilang namatay. Ito po naman yung a different story na kung saan inisyatibo ito ng ibang mga tao. Matapos ang pagmiministeryo ni Pedro sa Lydda, isang disipulong babae, in particular sinabi a disciple, isang disipulong babae naman sa kalapit bayan sa Joppa ang kinakailangang bigyang pansin. Kinidala itong si Tabitha or Dorcas na humantong sa kamatayan ang kanyang sakit. Lumalabas na ang hiling na mapuntahan ni Pedro si Tabitha ay hindi basta sa kalagayan nito, dahil namatay, yes, kundi dahil sa kung anong klaseng disipulo si Tabitha. So, ako po, medyo naiyak ako I'm not, laying down your cards kung kanino ako pumapanig. Naiyak ako medyo kay R.C. Sproul nung namatay siya, no? John MacArthur, hindi ako. Pero kung meron akong, I think, magiging emotional, si John Piper. Kasi po, nagministeryo talaga siya sa akin. So, ayun. This person is very dear to them. Na may pagmamalasakit sila dito sa taong ito, pleading for Peter to come. Si Tabitha, siya ay karapat-dapat bigyang malasakit dahil sa kung paano rin siya nagmalasakit sa kanyang kapwa. Sabi dito, ano po yun? Good works and acts of charity. Ibig sabihin, tumutulong po siya financially. At maraming napapagpala po sa ginagawa ni Tabitha. Actually, in particular, widows. And you know the situation of widows. At dahil dito, sinasabing umaasa rin sila sa kayang gawin pa ni Pedro, gaya ng ginawa ni Jesus kay Lazaro. Sinasabi po, at this point in time, naniniwala sila na kaya pa ring buhayin ang mga patay. Because ipinamalas ni Jesus, the disciples of Jesus, they think and they want to believe kayang gawin ng mga disciples ito. So meron pong ganong impression yung mga tao para tawagin si Pedro, we do not want this person to die right now. Baka kaya mong buhayin ito. Please come. Katulad ni Lazaro. Although namatay siya, hinayaan ni Jesus mamatay bago niya pinuntahan. Kaya sunod na nangyari sa verses 39 to 41, so Peter rose and went with them. That's the result. And when he arrived, they took him to the upper room. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other garments that Dorcas made while she was with them. But Peter put them all outside and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, "Tabitha, arise." And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. And he gave her his hand and raised her up. Then calling the saints and widows, he presented her alive. Sa pagkakataong ito, again, isang disipulong babae naman ang tinala ni Lucas. Literally, sabihin po natin, in terms of the design ng pagsusulat ni Lucas, estilo po ni Lucas ito. Kung meron siyang pinresent na sa isang story na lalaki, laging sinusundan ng babae. Right? Maalala niyo po yun?
Ayoko nang bigay, may mga nilagay po ako ritong examples. Pero, bagamat, maaring sumakto po yun kasi ito naman talaga yung nangyari, hindi maikakaila na ganito nga po yung estilo ni Lucas pa rin sa pagsasalaysay. Now, si Tabitha, yun po ay, ang alam ko ay Aramaic, pero pagdating po sa Greek name, Dorcas po yun, which means gazelle. Maka-encounter na kayo ng gazelle sa Bible? The words of song ni Solomon, dun sa babaeng, inaano niya, dinidescribe, like a gazelle. Actually, it's like a deer. Antelope, ang itsura po nung gazelle. So, animal name, yung pangalan ni Dorcas. Which is actually, common pong ginagamit yung name sa Greek na animals, in particular sa mga slaves. So, hindi po man sinabi ni Lucas dito na slave itong si Dorcas or Tabitha, pero kung siya po ay nakakagawa ng ganitong gawain, mukhang lumalabas, freed woman po siya. Ibig sabihin, alam niyo po yung dating namuhay bilang slave, napalaya na sa ganong estado at hindi ka na slave. Ito po yung posibilidad na si Dorcas ay after maging slave, napalaya sa buhay ng magiging alipin at naging masagana yung buhay. For some reason, sinasabi nga patron po ito. Yung patron in their time is sponsor. Parang si Paul, may patron si Phoebe na nagsusupply ng resources ng scrolls na mahal during that time. Possible, ito pong si Dorcas, kaya niyang tumulong kasi mukhang naging maayos po yung buhay niya. At siya po ay generous na tumulong. Ayan po. Much more kung mga widows po yung umiiyak. Kasi alam po natin yung mga widows, pag nawalan ng asawa, wala po silang pagdedependehan. Mabababang, sabi nga, nasa laylayan po yung mga widows sa Roman Empire. Dito masasabing ganun kahalaga si Tabitha sa mga tao kung saan idinulog talaga ni Pedro sa Diyos. Humiling po siya sa Diyos ng paggaling sa pananalangin. Sa pananalangin ni Pedro, lumalabas din po, in his plea, he really cares for Tabitha. Sa kapangyarihan ng awa ng Diyos, again, nabuhay si Tabitha, at malugod na pinresenta sa mga tao para sa kanilang kapanatagan. Pinalabas po kasi di ba? At nung nabuhay, he is like presenting a masterpiece ang dating Here's your Tabitha. Ganun po yung dating Kaya dahil dito, saad sa verse 32 to 43, and it became known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. As an effect again. And he stayed in Joppa for many days with one Simon, a tanner. Alam niyo po yung tanner? Probably hindi. Yes. Kasi po yung mga animal skins, by the way, ito animal skin po. Anyway, alam po natin na may mga leather na animal skin. Tanner, actually, ay tagagawa ng leather out from a buhay pa na animal. Yung umaga, mga patay na animal. Kaya sila po ay actually, smells bad yung profession po nila. Lumalabas po si Simon a tanner ay unclean in the society of the Jews. Kasi po, hindi siya pwedeng pumasok sa templo. Possible it po ay Gentile din. The point here is, Simon, after this, he stayed to an unclean person. Followed by a narrative showing a vision na bisitahin yung unclean. Right? Ang galing po ni Lucas dito. Anyway, yun po yung nangyari. Pinapahayag dito patuloy ang pagmamalasakit sa kapwa nating mga mananampalataya ng may pare-parehas na pagtrato at pagkilala bilang testimonya ng Ebanghelyo. Sino man po, anong klaseng mga tao sila,
Tinuturo po rito pag malasakitan po natin sila. Sila man ay kilalang tao, tanyag na mga tao o mga taong sinasabing nasa laylayan ng lipunan. Si Tabitha, pinagmamalasakitan ni Pedro, pero yung mga widows, pinagmamalasakitan ni Pedro. In effect also. Magagawa natin silang paglingkuran dahil sa katotohanan ng Ebanghelyo na nagdudulot ng kapakumbabaan sa isa't isa. Because again, Peter, ang ganda po nung sinabi niya sa 2 Peter, yung paunang sabi. Let's go there. 2 Peter 1-2. Maybe mababasa niyo po rito. Tingnan niyo paano pinresenta ni Pedro yung sarili niya. Simeon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. Before an apostle, yes, he identifies himself as a servant. To those who have obtained a faith. So mga saints, sinusulatan niya. Pero sabi niya, of equal standing with ours, by the righteousness of God and Savior Jesus Christ, may grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus, our Lord. Nakuha niyo po yung sinasabi ni Pedro. Servant of Christ, yes. But, hey, apostle. But he is saying, to those who have obtained a faith of equal standing with ours. Yes, we are an apostle. You are like believer. Pare-parehas lang tayo nakatapak sa katuwiran ni Jesus. Yes, apostle kami. You are not an apostle. Pare-parehas lang tayong nakatayo sa katuwiran ni Jesus. Don't treat us as if we are like this. But he identifies himself with saints as if pare-parehas lang tayong matuwid dahil kay Jesus. Remember that. Kaya wag tayong mag-umasta, sorry for that word, na tila, wow, sino po tayo para tratuhin ng gusto? At tratuhin yung ibang tao as if ganun lang kayo. I like Peter dito po sa sinabi niya. Si Pedro man ay isang apostol, siya pa rin ay lingkod ni Jesus, na pare-parehas lamang tayong may pananampalatayang nakatayo sa katuwiran ng Diyos at ni Jesucristo. Pinapakita muli sa teksto ang dalawang bagay patungkol sa mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Remember, Christ-like initiative at gospel impartiality o kaya'y selflessness at fairness. Gaya sa salaysay, ito po isipin din natin, maraming mga Eneas at Dorcas sa ating buhay na kinakailangan nating pagsilbihan para maipahayag sa marami ang katotohanan ni Jesus. Sino po yung mga Eneas sa buhay nyo? Mga Dorcas na kinakailangan po kayo. Marami ring mga Eneas sa atin na mga disipulo. They are not that known. Others are very known because of their... Yung iba, tulad ni Eneas, probably hindi masyadong dinescribe. Simpleng naririto pag Sunday, pag fellowship, simple lang yung ginagawa. Pero kailangan pahalagahan. Meron yung iba, very generous or very kind. Yes, we are grateful for them. Anuman ang partikular na tawag sa atin ng Diyos, patuloy tayong malugod na ministeryohan ang bawat isa, sino man po sila, bilang patotoo sa ating komunidad na tayo ay tunay na mga disipulo ni Jesus, na tanging kalwalhatian ng kanyang ngalan ang ating itinataas. Sino man po yung nangangailangan ng Bible study, yes, let's try to see them. Let's try. Alalahanin mo patuloy ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Proclaiming the gospel involves ministering earnestly to all the saints in their desperate situations as Jesus does. Nagsasabi ring, care for your fellow Christians. Practically,
Kaya puntahan mo rin ang iyong kapwa, disipulo. I'm not talking about messaging them. Puntahan natin sila. Bigyan mo rin sila ng panahon. Ibigay mo ang iyong sarili sa kanila hanggang umapaw ang grasya at kapayapaan ng Diyos sa bawat isa sa atin mula sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Tayo po'y manalangin.